Hi, what's up guys? Kung naghahanap po kayo ng video tutorial, complete na step-by-step na video, ang video na to ay para sa iyo. So ito po ay tutorial paano gamitin po yung GCrypto ng GCash. Okay guys, so nandito na po tayo sa application ng GCash. So ito po ay complete tutorial paano po kayo mag-umpisa na gamitin po yung GCrypto. Kung kayo po ay gusto nyo lang pong bumili ng mga iba't ibang mga cryptocurrency o kaya gusto nyo lang itry na makapag-invest sa crypto, so ang video na to ay para sa inyo. So ngayon ay assume na meron na po kayong GCash. Ngayon, paano Mark? Wala pa akong GCash. So don't worry, meron po akong video tutorial step by step. Nandyan po yan sa description o kaya sa first comment. I-click nyo po yung link na yan. Yan po ay video tutorial paano po tayo mag-umpisa o mag-create ng account sa GCash. So ngayon, halimbawa, meron na po kayong account dahil sa panood nyo ng video ko na yon. So ito na po mismo yung makikita natin. So as you can see sa screen, yan po yung pinaka-account natin. Pero kung baguhan po kayo, of course, wala pa pong amount o wala pa pong nakikitang numero, zero pa lang yan yung nandyan po sa available balance. So papaano po natin kakargahan yung ating GCash? So ang gagawin nating una ay cash in tayo. Pero dapat ay fully verify po muna kayo. Meaning, nagpasa po muna kayo ng inyong ID. So ngayon, magka-cash in na po tayo. So dito sa cash in, marami pong mga iba't ibang mga options. So i-click natin tong cash in. So ito po yung mga pwede nating gawin para makargahan po yung ating GCash. At para makapag-umpisa po tayo sa GCrypto. So merong over the counter, which is merong cash-in machines, convenience stores, pawn shop, payment, napakarami. May mga gas station, sari-sari stores. So ano man po yung mga available dun po sa lugar nyo, pwede na po yan. Now, paano kung nasa abroad? Sa abroad, alam ko meron din namang mga iba't ibang, dito sa Southeast Asia, marami na po dyan. Pero dito po sa abroad, sa iba pa, siguro sa Saudi o kaya UAE, so hanap po kayo ng merong pwedeng GCash. Alright? So, kasi pwede na po natin gamitin yan. So, back lang tayo. Merong mga local banks. So, i-click nyo po yung local banks. So, kung yan yung options nyo, so BPI, Union Bank, AUB, po yan po pwede. Yan, explore nyo lang po yan. May BDO. So, minsan ginagamit ko rin po yung BDO. So, marami pong options. So, back lang tayo. And meron pong mga global banks partners. So, siguro ito yung mga nasa abroad. So, merong PayPal. Baka may PayPal po kayo, pwede po yan. Payoneer, EU, UK, USA, Instant Cash, MoneyGram, Remitly, RIA, Western Union, at sobrang dami pa. Yan po yung mga partner wherein pwede po nating i-cash in. So, halimbawa kayo po ay OFW and gusto nyo lang pong mag-invest sa cryptocurrency ng GCash, so GCrypto, pwede na po tayong magawa yan. So, halimbawa, nagawa nyo na. So, ay assume ko na lang na nandito kayo sa Pilipinas. So, dito sa over-the-counter, pwede po yung pawn shop. So, sa pawn shop, merong lahat ng Palawan, Cebuana, Emlulier, Tambunting, lahat yan, alam ko, sa bawat bayan meron yan. O kaya, pwede po sa mga sari-sari store. Pwede po yan. Meron na po tayong bago, which is yung GCash Pera Outlet. Meron na po yan. Yung mga mismong merong GCash, pwede na din po sila. Kaya, available na po lahat for cash in. So, next na tayo. Ngayon, cash in na tayo. Meron na tayong pera. So, ngayon, halimbawa, meron na tayong pera dito po sa ating GCash. So, halimbawa, sa atin guys, meron po tayong 158,000. Paano ho tayo makakapag-start ngayon sa GCrypto? So, ang gagawin natin next, ay pupunta po tayo dito sa View All Services. Hahanapin lang po natin yung GCrypto. Yan. Click natin po itong icon na to. Yan. Kapag na-click nyo na po yung GCrypto na yan, so makita nyo guys, welcome sa GCrypto. Napakadali pong gamitin po yung mismong GCrypto ng GCash. Now, guys, ang tanong GCash ba ay approved ng Bangko Sentral o kaya SEC? Yes, 100%. Ito po ay approve po so ito po ay approve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung GCash. So legit po ang pagbili at pagbenta po ng mga iba't ibang cryptocurrency. Siyempre, pwede na po tayong bumili. Pero dapat ay alam din natin na pwede po itong bumaba yung presyo at pwede rin pong tumaas yung presyo yung mga cryptocurrency na binili po natin.
Kaya po tayo pwedeng kumita dito kung bumili po kayo halimbawa sa mababang presyo at tumaas po yung presyo ng cryptocurrency na yan at ibinenta nyo, yun po, pwede pong mark up nyo po yun. So, yun po yung pinakakita nyo. Halimbawa, ito. So, nandito tayo ngayon sa aking account mismo. So, meron po akong trading wallet na 50,000 nakalagay dyan. Inilagay ko lang din kanina. So, ngayon, paano ako makagkakarga dyan? So, step 1, i-click nyo lang po itong top up. Kung magkano po yung pera nyo doon sa balance nyo, pwede nyo pong ilagay dito. So, halimbawa, magdadagdag tayo ngayon, 5,000. Ang maganda po dyan, from available balance nyo, papunta po dito, wala na po siyang fee. Convenience fee, wala na po. So, ang maganda po dito, i-click nyo lang po yung continue para makita nyo din. And i-click nyo lang po yung ito. So, pay 5,000. And guys, ang Gcrypto ay powered ng PDAX. Yan. So, yung PDAX po yung mismong gamit po niyan. So, ang gagawin lang natin is click lang natin yung pay 5,000. So, successfully sent. Pwede nyo pong i-download kung gusto nyo para makita nyo po yung receipt. And pwede na po natin yang ibalik. O, done lang. Click nyo lang po yung done. Yan. So, dito, babalik na po tayo sa ating, makikita natin ngayon yung ating balance. Yan. So, na-top up na ba? So, ngayon, dito, pwede na po tayo mag-start. Ngayon, paano ba tayo mag-i-start yan? Dito sa baba, may makikita po kayong market, transactions, and portfolio. So, pwede po tayong pumunta dito sa market para makita nyo din. Yan, minsan kasi, ito naman yung disadvantage minsan sa Gcash o Gcrypto ay minsan nagkakaroon po sila ng maintenance sa kanilang crypto. Lalong-lalo pag minsan biglaan. Pero, no problem naman yan. So, hindi po kayo makakabili pag ganyan kasi nakalagay dyan, unavailable. So, click muna natin tong portfolio natin. So, i-click lang natin yan, then start your crypto journey. Yan po. Ito po ngayon yung mga available na mga iba't ibang mga cryptocurrency po ang tawag dito. Yan. Ito po ay mga coin or cryptocurrency na kung saan pwede po tayong bumili. Now, saan yung basis ko na mark na mababa po yung presyo? So, pwede po kayong mag-upload ng application ng TradingView para makita nyo po kung tumaas ba o bumaba yung presyo ng mga yan. So, halimbawa, ito na lang. So, USDT, yan po ay stable. Meaning, hindi po tayo, so ibig sabihin guys, yung USDT yan po stable, hindi po yan umaakyat, hindi bumababa, sumasabay lang po siya sa presyo ng US dollar. So, eto halimbawa, pwede po kayong bumili ng ApeCoin, ADA or Cardano, po pwede po yan. So, halimbawa, ang presyo niya ngayon is 20. Paano mark pag bumaba po siya ng 15? Pag hindi nyo po siya binenta, wala po kayong, ang tawag doon, paper loss lang. Pero kapag tumaas lang po yan ng 30 pesos at binenta nyo, meron po kayong 10 pesos na kita. So dito naman, AABE, 9,000 na po yung presyo. Meron dito 1.6, 33 pesos, 306. Lahat yan po pwede na nating bilihin. So halimbawa, bibili ho tayo ng ADA. I-click lang natin yan. Dito makikita nyo po dyan, pwede kayong i-click yung buy. So, pwede nyo po siyang bilhin. So, halimbawa, yung pera nyo dyan sa inyong, sabihin na natin balance, ay pwede ho tayong bumili. Click nyo lang po yan. Magkano po yung gusto nyong bilhin? So, ilang peso? Pwede po yan. So, halimbawa, bibili ho tayo ng 1,000 pesos. So, makakabili ho tayo ng 48 na ADA. Yan. So, ngayon, kapag yung presyo kanina, di ba, 20, ibinenta natin, pag umakyat ng 30, meron po tayong profit. Ganun lang po dito ang pagbili ng cryptocurrency po sa Gcrypto ng Gcash. So, halimbawa ngayon, sabihin na natin meron na tayo. So, pwede na rin po natin siyang ibenta. So, i-click nyo lang po yung portfolio. Hindi nyo agad ibebenta ha. Okay, click lang natin tong sell. So, halimbawa, meron kayong available, i-click nyo lang po yung sell. And ito po ay kulay, nakalagay sell para maibenta nyo. Dahil wala po tayong available ngayon, so hindi po natin pwedeng i-sell. So, ngayon, kapag okay na yan, ito guys ay pwede po tayo maghintay na umakyat. So ito ang gagawin nyo lang, pwede rin po kayo mag-hold lang dito kasi ito naman po ay Gcash. Wala naman pong problema. Ang problema lang, kapag yung coin na yon ay bigla na po siyang nagkaroon ng problema, yung problema pa din. Meron pa rin risk pa rin. Ngayon, so halimbawa, naibenta nyo na, nandito na po. Mapupunta po dito kasi sa trading wallet kapag nabenta nyo, na-sell nyo. Ngayon, pwede bang i-withdraw? Ipakita ko sa inyo yung withdraw. Click nyo yung withdraw. So, halimbawa, i-withdraw natin lahat ng 55,000. Ang maganda po dyan, wala din po siyang fee.
Yan, convenience fee for withdraw. And mabilis lang po, i-click po natin yung continue. Yan. So, hihintayin lang natin, mapupunta na rin po siya sa ating mismong balance. Ganun lang kadali po dito. So, pwede po kayong bumili as many as you can ng mga cryptocurrency. Pero kung ako sa inyo, aralin nyo lang din po muna kung ano ba yung mga cryptocurrency na sa tingin nyo po ay pwedeng umakyat. Guys, wala pa po tayo sa bull run na tinatawag o bull market. So, maganda po ngayon na bumili. Kapag nag-bull run yan, baka pwedeng mag 2x po yung binili nyong crypto, pwede rin pong 3x, 10x, or pwede rin po siyang bumaba din, baliktad. Pwede pa rin po yan. So, pupunta lang po kayo doon sa inyong email. Halimbawa, meron po kayong email na gamit, i-click nyo lang, ilagay nyo lang po yung code, then i-click nyo po yung submit code para makita nyo. So, tingnan natin yung ating email kung meron ba dyan email. Saan ba yung email natin doon? So, siguro nandito. Yan. So, nandito po yung verification code natin. 129648 129. So, ngayon guys, nakita nyo success. Back to crypto lang tayo. And pupunta lang po tayo dito sa aking account. Dito po sa ating available balance. Click lang natin. Yan. So, may natitira pang 2,550. Meron tayong position value pala na bili. So, tingnan natin guys ha. And so, bumalik na rin po agad. Makikita nyo po dito sa transactions. Yan. Bumalik din po yung G-Crypto withdraw natin. Mapupunta rin po dyan. And po pwede na rin po natin yang i-withdraw. So, ngayon Mark, ang tanong natin, Mark, gusto ko nang i-withdraw yung pera ko dyan sa available balance. So, pwede pa rin po yun guys. Pwede po natin i-transfer sa bank natin. Pwede rin po natin yang ilagay dun sa, kahit saan po pwede na natin gamitin. So, pwede na natin yung withdraw. Pwede na natin i-transfer yan. So, yan po yung mga available banks na kung saan pwede na po natin i-withdraw yung pera natin sa available balance po dito po sa GCash. So, sana guys, nakuha nyo po yung step by step at kung paano po gamitin yung G-Crypto ng GCash. So, sana guys, naintindihan nyo at nakuha nyo po yung guide para magamit nyo po yung G-Crypto ng GCash. Kung nagustuhan nyo, okay lang po ba na i-type nyo po dyan sa comment box yung G-Crypto and i-hit nyo po yung like. Ibig sabihin, nagustuhan nyo po yung video tutorial. So, thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.